Mga kababayan, good news talaga ito para sa ating sandatahang lakas. Imagine nyo, yung pangalawang offshore patrol vessel ng Philippine Navy, ang BRP Raja Lacandula PS-21, ay lumarga na papunta sa Pilipinas mula sa South Korea. Ito yung balita na nakakapagpasaya sa atin na mahilig sa defense at naval modernization. Kumusta naman kayo dyan? Pag-uusapan natin ang buo ang kwento behind this exciting development. Walang iba kundi ang pagpapalakas ng ating Navy para maprotektahan ang ating karagatan. Una sa lahat, ano ba talaga ang BRP Raja Lacandula? Ito yung ikalawang barko sa Raja Sulaiman-class offshore patrol vessels na binuo ng HD Hyundai Heavy Industries sa Ulsan, South Korea. Noong April 30, 2026, umalis na ito mula sa shipyard papuntang Pilipinas. Ayon sa mga tracking data, inaasahang papasok na ito sa ating exclusive economic zone sa mga susunod na oras, at darating sa Naval Operating Base sa Subic sa Sabado, May 2. Isipin nyo yun, ahead of schedule pa. Talagang pinaghirapan ng ating partners sa South Korea at ng Philippine Navy ang proyektong ito. Para mas maunawaan natin, balikan natin ang simula. Noong 2022, pumirma ang Department of National Defense natin ng contract sa HD Hyundai para sa 6 na OPVAS. Ito yung malaking hakbang sa naval modernization program ng bansa. Ang unang barko, ang BRP Raja Sulaiman PS-20, ay na-deliver na airliner this year, around February 2026, at aktibo na sa serbisyo. Ngayon, sumusunod naman ang kanyang kapatid na si Raja Lacandula. Ang design nito ay based sa HDP-2200 dagdag ng Hyundai. Humigit kumulang 2,400 hanggang 2,450 tons ang displacement, mahigit 94 meters ang haba, at may kakayahang umabot sa maximum speed na 22 knots. May range na 5,500 nautical miles at kaya nitong mag-cruise ng hanggang 30 araw nang hindi na kailangang mag-refuel o mag-stock up ng supplies. Perfect para sa long-duration patrol sa ating malawak na karagatan. Ano ang mga armas at features nito? May 76mm naval gun bilang primary weapon, at equipped ito para sa maritime security operations, search and rescue, at pati na rin para sa pagtugon sa mga posibleng threat sa ating territorial waters. Mayroon din itong RHIBs o rigid-hulled inflatable boats para sa boarding operations at quick response. Sa madaling salita, hindi lang basta patrol boat ito ay multi-mission capable vessel na talagang kailangan natin. Bakit importante ito para sa atin? Sa kasalukuyan, marami tayong hamon sa West Philippine Sea. Kailangan natin ng mas maraming assets para ma-monitor ang ating EEZ, protektahan ang ating mga mangingisda, at ipagtanggol ang ating soberanya. Ang pagdating ng mga bagong OPVAS ay malaking tulong para mapalakas ang presence natin sa Scarborough Shoal, Ayungin Shoal, at iba pang sensitive areas. Hindi na tayo basta-basta magiging reactive, mas proactive na tayo sa pagpapatrolya. Si Raja Lacandula, ano ba ang ibig sabihin ng pangalang ito? Ito ay mula sa isang makasaysayang leader ng Maynila noong pre-colonial times. Si Raja Lacandula ay kilala sa kanyang katapangan at pagtatanggol sa kanyang lupain. Fitang talaga ang pangalan para sa isang barkong magsisilbi sa pagdepensa ng ating bayan. Ngayon, paano ba nangyari ang delivery process? Pagkatapos ng launching noong November 2025, sumailalim ito sa sea trials para masigurado na lahat ng systems ay gumagana ng maayos mula sa propulsion, navigation, communications, hanggang sa weapons systems. Talagang strict ang quality control ng Hyundai at ng ating Navy inspectors. Habang nasa transit ito ngayon, maraming defense enthusiasts ang nagmo-monitor gamit ang marine traffic at iba pang platforms. Nakikita natin kung paano ito naglalayag mula sa South Korea, pasado sa karatig dagat, at papalapit na sa ating baybayin. Exciting talaga. Ano ang ibig sabihin nito sa mas malaking larawan ng ating Armed Forces modernization? Ito ay bahagi ng Republic Act 11470 o ang Philippine Navy Modernization, na may layuning magkaroon tayo ng credible defense posture. Hindi lang OPVAS ang nasa pipeline, may mga frigates, corvettes, at iba pang assets pa na ina-acquire natin mula sa iba't ibang bansa. Sa kasalukuyan, ang Philippine Navy ay unti-unti nang nagiging mas capable.
Mula sa dating focus sa internal security, ngayon ay mas oriented na sa external defense at maritime domain awareness. Salamat sa mga programang tulad nito, mas handa na tayong harapin ang anumang sitwasyon sa dagat. Para sa ating mga kababayan na nasa coastal communities, ito ay magandang balita. Kapag mas marami tayong patrol vessels, mas mabisa ang pagtugon sa illegal fishing, piracy, at environmental violations. Pati na rin sa humanitarian assistance during typhoons at natural disasters, kaya nitong magdala ng supplies at mag-evacuate kung kinakailangan. Tingnan natin ang technical side pa ng kaunti. Ang Raja Sulaiman class ay gumagamit ng Combined Diesel and Diesel (CODAD) propulsion system. May dalawang MTU STX diesel engines na nagpapagana sa Kongsberg Maritime propellers. Ito ay nagbibigay ng magandang balance sa pagitan ng speed, fuel efficiency, at reliability. Mahalaga ito dahil mahal ang fuel at kailangan nating i-maximize ang operational time ng bawat barko. May advanced sensors din ito para sa surveillance. Kahit sa gabi o masamang panahon, kaya nitong mag-detect ng mga target sa malayo. Equipped din para sa helicopter operations kung kinakailangan sa future upgrades. Sa ekonomiya naman, ang ganitong projects ay nagbibigay ng indirect benefits. Habang bumababa ang dependence natin sa second-hand equipment, mas nagiging self-reliant tayo sa maintenance at operations. Bukod pa rito, nagbubukas ito ng opportunities para sa local shipbuilding industry sa long-term, tulad ng pag-aayos at pag-upgrade ng mga barko dito sa Pilipinas. Maraming Pilipino ang proud sa ganitong developments. Sa social media, maraming nagpo-post ng congratulations sa Navy at sa ating defense officials. Talagang nakikita natin ang unity kapag tungkol sa pagpapalakas ng ating bansa. Siyempre, hindi pa tapos ang kwento. May 4 pang OPVAS na nasa pipeline mula sa parehong class. Inaasahan na ang susunod na delivery sa mga susunod na taon hanggang 2028. Ito ay magbibigay sa atin ng isang fleet ng modern patrol vessels na magkakasama sa pagpapanatili ng peace and stability sa ating maritime zones. Para sa mga estudyante at young Filipinos na interesado sa defense, ito ay magandang inspiration. Makikita nyo na patuloy na umuunlad ang ating military technology at strategy. Maraming career opportunities sa engineering, naval operations, at maritime security. Sa mga kritiko naman na nagsasabi na mabagal ang modernization, tingnan nyo ito, mula sa contract signing hanggang delivery, medyo mabilis naman ang progress, lalo na't ahead of schedule ang 2 unang barko. Ito ay patunay na seryoso ang gobyerno sa pagpapalakas ng ating depensa. Bilang pagtatapos, ang pagdating ng BRP Raja Lakandula ay hindi lang basta pagdagdag ng isang barko. Ito ay simbolo ng pag-asenso ng ating Navy at ng buong bansa sa pagharap sa 21st century challenges. Habang naglalayag ito patungo sa Subic, sama-sama nating ipagdasal na ligtas itong makarating at maging epektibo sa serbisyo. Kung may mga tanong kayo tungkol dito, o gusto nyong malaman pa ang iba pang defense news, comment lang sa baba. Huwag kalimutang i-like, subscribe, at i-bell ang notification para updated kayo sa susunod na videos. Maraming salamat sa pakikinig, mga kababayan. Para sa